Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 21, 2026, linggo. At tayo ay nasa ikalabing-dalawang linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias chapter 20 verses 10 to 13. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinaguraan nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos dakpin natin at pagigantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ko poon, malakas ka at makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon. At ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Poon, Diyos na makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang magiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang poon, sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay nasa dalawang linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pong unang pagbasa sa linggong ito, marahil sa mga nakaranas na po na maging biktima ng paninira o yung tinatawag nating character assassination, na lalong-lalo pa sa panahon ngayon sa social media, napakadaling manira o napakadaling mag-post ng ikakasira ng isang tao. Napakadaling gumawa ng kwento dahil marami ang tao mabilis na naniniwala o napapaniwala sa kanilang mga napapanood o nababasa ng hindi muna nag-verify. Kaya ito yung karanasan mismo ni Jeremias sa ating unang pagbasa. Nakakalungkot man, kasi nga sabi dito, pati matatalik niyang kaibigan ay naghahangad sa kanya ng kapahamakan. Ano bang mapapatanong ka? Ano bang nagawa ni Jeremias? Kung ikaw man, para bang gusto mong itanong, ano bang nagawa kong mali? Para gawin nila ito sa iyo, gawin nila ito sa akin. Yung bang sa isip mo talaga na pawang kabutihan lang naman ng ginawa mo, tumulong ka, pero may mga tao palang minamasama ang ginagawa mong kabutihan, o kaya ay dahil sa kanila pong pagkainggit sa mga achievements mo na hindi nila matanggap, kaya gumagawa sila ng ikakasira mo. Pero tandaan niyo po, si Jeremias, kung naranasan ito ni Jeremias, hinarap ito ng buong tapang. At yung katapangan ay nanggagaling sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga sabi niya, ipinagkakatiwala ko sa iyong mga kamay ang aking kapakanan. Na magandang ng tendency kasi natin talaga kapag mayroong nanira o mayroong gumagawa ng hindi maganda sa atin, ay yung sumugod agad o kaya magiganti. Nakakalimutan natin na mas maging mahinahon o kaya ay magdasal. Nang sa ganon ay malaman natin kung paano haharapin at kung paano lulutasin ang mga ganitong sitwasyon. Hindi ito madali, pero yun nga, sa pagtitiwala sa ating Panginoon, sa pagkapit natin sa ating pananampalataya, ay malalampasan natin ang mga ganitong sitwasyon. Maraming pangyayari sa paligid, pwede rin tingnan, baka mamaya akala mo ikaw ang biktima, pero baka mamaya ikaw pala yung
nambibiktima o nananakit ng kalooban ng iba. Kaya maganda po sa araw-araw na ginagawa natin ay magkaroon tayo lagi ng pagkakataon o panahon na suriin o magkaroon ng discernment o pagninilay sa ating pong mga nagiging pagkilos. Pero muli, gaya ni Jeremias, sa mga nakakaranas ng mga paninira o sinisiraan sila, kumalma lang at huwag kakalimutang magtiwala sa Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.